Hinagpis naman ngayon ang pamilya ng nasawing sundalo. Ang ina ng sundalong nasawi ay nagbigay ng kanyang saloobin ukol sa sinapit ng kanyang anak. Aniya, napakasakit mawala ka ng anak. Nakainkwentro mga NPA sa Batangas. Hindi ka namatay sa gyera sa Marawi. Napakasakit. Sa naturang pangyayari walang media na nagbalita nito, tahimik ang mga kongresista, tahimik ang Makabayan Bloc, si DND Secretary Gibo Teodoro pa lamang ang nagsasalita ukol sa isyu na isa sa mga nangungunang opisyal na nakikipag-usap para bigyan ng katuparan ang peace talks. Magandang araw mga kaibigan. Yan po, yung short clip na napanood natin ay vlog yan ni Showbiz Chikadoro. Hinagpis ng isang inahan, si Miss Malolita Jimenez sa Tumbaga. Nag-post lang siya, konting ano lang sa kanyang social media account. At Marawi War veteran pala yung anak niya, kaligtas sa matinding giyera. Dito lang siya nadali sa kamay ng mga NPA na dapat sana tapusin na ito ng gobyerno. Kailang ang masakit ngayon dito, yung pinagbibigyan pa ng gobyernong ito na babangon na naman. Ito, may nakausap ako, insider story to yung encounter sa Balayan, Batangas. In preparation yon sa anniversary ng CPP and PNDF ngayong December 26. Ano na yan? 55th year anniversary. Wow, tagal na. So, pinag-usapan paano nila palakasin ang recruitment na naman nila ngayon na pumayag ulit ang gobyerno ni Kuting na magkaroon ng peace talks. Although hindi pa sinisimulan, kailan yan na yung joint statement alone announcement, nagpirma na Luis Halandoni, Aglagdameo, napakalaking moral boosting document yon para sa mga nalolo moral na NPA. Kaya tignan nyo, nagka-enkwentro na naman at nasawi. Nawalan na naman tayo ng isang bayani. Ito, may nagpadala sa akin ng message tungkol dyan, yung na-embolden ulit. Tinitingnan ko nasaan ba yun? Na-embolden, na motivate ang mga NPA ngayon dahil sa sisimulang peace talks ni Tamba at ni BBM. Ito, basahin ko. The communist, because of the peace talks, yung sisimulan, because of the peace talk proposal, the communist leadership has again found a propaganda material for their internal audience, the NPA. Napakalaking bagay yun. Pero mo, pumirma ang Special Assistant to the President na okay, mag-usap tayo. Ang laking bagay yan sa mga NPA na halos wala nang makain sa bundok. Naghihingal na, takbo ng takbo. Ang dating ng peace talk, ibig sabihin, malakas pa tayo. Kasi, ito na, yung deception naman. Hindi papayag ang gobyerno na makipag-peace talk kung hindi na, malakas pa tayo. Yan, pampalakas loob yan. Yung joint statement na yun, pampalakas loob. Dahil tuloy. The peace talks has given the NPA hope and reason. Ito na yung sinasabi ko. The peace talks has given the NPA's hope and reason to keep on fighting. Ito, hindi ma-realize ito ni Kuting at ni Tamba. Palibhasa, kayong dalawa dyan, Mr. President, Mr. Speaker, hindi nyo naranasan nakipaglaban sa bundok.
Palibhasa, mga anak mayaman kayo, laki sa layaw, kaya binabaliwala nyo ang sakripisyo ng mga sundalo, pulis, kapgo na lumalaban. Instead na patapos na sana itong laban, binibigyan nyo ng pag-asa ang mga kalaban ng bayan. Just that mere document pinirmahan na pinagmamayabang ba ni Tamba na let's give peace a chance. What do you know about peace, Mr. Speaker? Have you tried fighting these rebels? Anong peace? Kung may grupo na gustong-gusto ng kapayapaan, kami, mga sundalo, polis, dahil buhay namin ang nakataya. Anytime mamamatay, yan na nga, namatayin tayo ng isang sundalo. We want peace. But peace na talagang hindi tayo lulukuhin. Yung ginagawa nyo, nagpapaloko kayo, Mr. Speaker, Mr. President. Binibigyan nyo ng pag-asa itong mga NPA. Imbes na demoralized na sila. Ituloy ko. Ang galing naman itong pagkasulat nito, yung nagpadala sa akin ng message. That before this proposal, okay, November 23, pinirmahan yung proposal na yun, o yung joint statement. Before this proposal, the NPA's morale was on its lowest ebb. Hilimat yun na. Diskurahe. Because they know that there is no more reason to fight. Nabuhayan ulit sila ngayon dahil sa proposal na ito. The last remaining NPA armed units are now tasked to conduct tactical offensives. Not because they are tactically capable, but because they need it as a propaganda material for their recruitment units in the schools. Ipapalabas nila malakas na ulit sila at mas lalong lalakas ito kung sasampa ang mga estudyanteng recruit nila. Expect rallies and other activities to agitate the youth and convince them to take up arms against the government. That is the effect of the proposed peace talks. Correct. Ito ang hindi ma-realize ni Mr. Speaker and ni Mr. President dahil sila ang may gusto nito. Kausap ko ang isang mataas na opisyal sa AP. Kung sila masusunod, sabi niya, ayaw sana nila. Kailang, wala nagdesisyon ang presidente through the recommendation nitong Speaker of the House. So, walang magawa ang AFP kundi toe the line. But, ang assurance sa akin ng nakausap kong AP top official, hindi sila papayag sa mga kondisyonis na dinidiman nitong mga komunistang ito. Sana nga. But then, ngayon, nabuhayan ng loob ang mga MP, kaya yun, biglang nagkainkwentro at nalagasan na naman tayo ng isang bayani. Sayang yung buhay. So, ano ngayon? December 18. 6 days to go. Ika 55th year. Founding anniversary ng Communist Party of the Philippines. Yun pa lang, December 26, yan po ang birthday ni Mao Zedong, yung founder ng Communist Party of China. Kasi ito pong CPP, ang kwan nila is si Mao Zedong Maoist, Leninist ang kanilang ideology. Pinagdugtong nila yung ni Lenin at ni Mao Zedong. So ano yung Mao Zedong na strategy is protracted war, encircling the cities
from the countryside. So, kukunin nila ang simpatya ng mga tao sa bundok. Pag malakas na sila through the support ng mga tao, sa kanila lulusubin ang mga syudad. Ganon. But it's a protracted war, pangmatagalan na gera. Kaya kahit 55 years na, nandyan pa rin. Okay? Hindi nila inaabandon ang armed struggle. Yan pa rin. Ang paniniwala kasi nitong si Tamba, I believe, kinonvince siya ng Makabayan Black na i-abandon na namin. Magkakaroon na tayo ng final peace agreement. Mag-usap tayo. Ganun ba? Oo, mag-usap tayo. O, yun. Naniwala si Tamba, na-convince niya si Mr. President, kaya pumayag na i-resume. Believing na i-abandon na ang armed struggle. Okay na sana yun. Ito ang yung press release ng Public Information Officer ng CPP noong November 28, si Balbuena. Thorns and thistles road on the way to just and lasting peace. Nakasala lang doon ang demand nila para mag-move on ang napagkasundoan na resumption ng peace talks. I-release ang mga 800 plus na communist prisoners. May kaso, nakakulong, i-release na lang basta. Itanggalin ang terrorist tag ng CPP-NPA. I-abolish ang NTF-ELCAC, i-repeal ang anti-terrorism law at i-stop ang military operation. Nag-demand ka agad. Kung wala sana itong mga demand, baka okay pa. O sige, let's give peace a chance. Sino ba yung narinig kong, si Senator ba to? Sabi niya, okay, I will give peace a chance. Peace talk. Basta, sabi niya, walang ceasefire. Tuloy-tuloy ang AFP-PNP operations. I agree. Sabi ng CPP, isa sa demand nila, ceasefire. I-stop ang military operations. So, anong mangyayari sa peace talks? Magtatagal yung peace talks na yan. Aabutin ng ilang taon. Habang nagpi-peace talks, gumagastos ba ang taong bayan? Yes. Billions na naman yan. Dahil Philippine Government Negotiating Panel pupunta sa Oslo, Norway, titira sa mga mamahaling hotel, kakain ng graming pagkain, gastos ng Juan de la Cruz. Yan ang kinakagalit ko sa peace talks na ito. Okay lang. Ilang taong peace talks, basta walang ceasefire at saka hindi gagastos ang gobyerno. Mag-usap, dito kayo mag-usap sa Manila. Huwag gagastos. Ang problema, ginagamit niya itong peace talks na ito para ang pera ng taong bayan na saan-saan yung ginagastos. Nakikita ko, opinion ko lang ito, walang papupuntahan itong peace talks na ito. Dahil yung nakausap ko sa yung active AFP, sabi niya, no way sir, ng AFP papayag sa mga demands. Sabi ko, salamat naman. Kung hindi papayag sa mga demands, pagpipilitan nitong NDF na yan ang mga demand namin. Di magtatagal ang usapin. Kung ilang taon yan, nako, malakas na naman ang NPA by that time. Yan ang hindi nakikita ni Mr. President at ni Mr. Speaker. Nakakainis talaga. So again, nakikiramay tayo sa inahan ng sundalong namatay. Sayang ang... But, his life, he did not die in vain dahil pinaglaban niya ang kanyang inang bayan.